Number one means you're always on top. Your number one radio. Breath and relax, it's all gonna be fine. Wakey, 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 wakey! Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ng taga-Bikutan hanggang Alabang. Ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang millennials ng Manila. Number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, millennials ng Baluarte. The millennials choice. Yeah, stop. This is iRadio Los Angeles. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam ba kung sa'yo ay magpapasaya? At siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Sa iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila. Kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawa. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Sa iRadio, marami kang matututunan. Salita ng Diyos tiyak mong malalaman. Mula sa mga pastor na nagpapugian. Pastor Sunny na pwede mong lapitan. Pastor James na talagang maaasahan. Pastor Franz, Pastor Levi at Pastor Norman. 3 brothers na talagang pangmalakasan. Marami pang iba pero ngayon sila'y pagbigyan. Mga host, aba hindi magpapakabo. Brother Ramon ang nag-iisang machong host. Siyempre si Lola Sweetie na laging pwede. Isa man na ang tawa niyang napaka-energy. Pero pa, Doc Espina, very bright. Balitaktakan niya talagang mapapa-alright. Lahat yan, dito lamang matatagpuan. Kaya wala nang iba pang dapat puntahan. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako.
Kaya ng dati na lagi sa piling mo, nung sa'yo ako'y lumayo, nahimok ng mundong ito, nawaklit sa isip ko ang unang pag-ibig sa'yo. Panginoong hangarin ko, di na muling magkulang sa'yo. Muli mong pakinggan ang daing ng puso ko, lumalapit, sumasamong tulungan mo. Panginoong Jesus, muli akong nananambalik, pagningasin muli ang apoy sa puso ko. Pagalapin muli, init ng pag-ibig ko. Di sana nangyari nawalay sa piling mo, naging tapat sa'yo, mundo ko'y di na naggulo, nawaglit sa isip ko ang unang pag-ibig sa'yo. Panginoong hangarin ko, di na muling magkulang sa'yo. Muli mong pakinggan ang daing ng puso ko, lumalapit, sumasamong tulungan mo. Panginoong Jesus, muli akong nananambalik, pagningasing muli ang apoy sa puso ko. Pagalapin muli, init ng pag-ibig ko. Pinagsisisihan ko, sa'yo ako'y lumayo. Panginoon, sana ay mapatawad ako. Muli mong pakinggan ang daing ng puso ko, lumalapit, sumasamang tulungan mo. Panginoong Jesus, muli akong nananambalik, pagningasing muli ang apoy sa puso ko. Pagalapin muli, init ng pag-ibig ko. Pagalapin muli, init ng pag-ibig ko. That's right. Pag-alabing muli by Angie Delano. Magandang umaga dyan sa inyo, Metro Manila at buong Pilipinas at of course sa Los Angeles. Magandang gabi. Isang maulan na gabi dito po sa Los Angeles. Araw po ng Sunday dyan at Sabado naman dito. And today is January 15. 15. Sweldo daw. Kung may susweldo kung wala, hindi wala. Sorry. Itong araw po nito ay first iRadio broadcast po ng Bible study for the past 2 weeks po ay naging busy po tayo dahil sa mga late activities natin nung nakaraang taon ay pahabol. So
Pastor James meron siyang mga special, mga urgent na gagawin, and so ganun din po kami. Kaya hindi po tayo nakapag-broadcast for the past last week lang pala. Last week lang. So, eto, balik na naman po tayo, and of course, itong araw na ito yun sa mga hindi pa nakakapunta ng church, ito yung isang paraan natin, isang way natin na hindi kayo naka-skip na makarinig ng salita ng Panginoon. Kasi ang Sunday, it's supposed to be a Sabbath day. Dapat pag Sabado or yung araw ng pangingilin, ang pinag-uusapan natin ay tungkol sa Panginoon. It's only for God. Kasi yung 6 days, binigay na ng Diyos para sa atin, ano? Na gawin na natin ang gusto natin gawin, magtrabaho ka dyan, kung anong gusto mong mag-party ka dyan, mamasyal ka, whatever. Pero pagdating ng araw ng pangingilin, ay dapat sa Panginoon yan. So yung mga ating mga kapatiran na hindi nakapunta ng church because of the COVID, ito po ang chance natin na makarinig ng salita ng ating Panginoon. And so before we start, batiin muna natin yung ating mga viewers na nanonood ngayon. Purihin ng Panginoon, meron tayong pong mga 9 viewers or more. Dito we have Therese Choi. Hello Therese, welcome sa iRadio. And Dulce Solis. Hello Dulce, kamusta dyan? And of course si Glyza. Kanina pa dyan nakita ko si Glyza, no? At linggo ngayon, wala sigurong pasok, kaya may chance siya nakakanood ngayon sa ating program. And of course, we have Sister Nelda. Hello, Sister Nelda. Itong araw po na yan, kasama po natin si Kirikiray. Andun si Karim at saka yung kanyang, yung ex-girlfriend, ex-boyfriend ni Kirikiray, na asawa niya na ngayon. Ayun, nandun sila, nagpe-pedosip sila sa labas. So, kaya baka mamaya may chance silang pumunta rito at pakilala natin si Kirikiray. Ito yung BFF ni Karim way back pa sa Narcom, sa Narcotics Command sa Camp Crame. And also we have, siyempre, ang nag-iisang LA. Mabuhay ng bagong Lorna Alejandro. Ayan. Ay, nako. Masaya itong araw na ito. Mag-enjoy tayo. At nandyan din si Natalie. Hello, Natalie. Good morning dyan sa inyo. Ayan. Bawal daw yung mga batang lumabas, sabi ni Glyza. O, totoo yan. Kasi pagka wala silang bakuna, madali silang magkaroon ng virus. Ano? At syempre, si Lourdes Ignacio Galacan. Hello, magandang morning din dyan. Ayan. Day off pala niya pagka-Sunday si So ngayon, meron siyang chance na makapanood dito sa ating program. Kahapon po, ang topic ni Pastor Sunny ay tungkol doon sa, anong title nito? Mamuhay ng tama o ng tumpak. Ayan. So yun ang kanyang topic, and dinidiscuss po niya rito. Hindi lang po ito tungkol sa marriage life, kundi mamumuhay tayo dahil yung ayon sa kagustuhan ng Diyos, yung mga will ng Lord. Huwag yung hindi nararapat. Hindi lang po tinutukoy dito kasi may mga iba baka tinutumbok ni Pastor Sunny na topic niya ay tungkol sa mga marriage life. Hindi po. In general po ang sinasabi ni Pastor Sunny na siyempre kasama din doon yung buhay may asawa, na which is na discuss, na bigyan niya ng example yung buhay ni Rio Locsin, yung ito pong dating artista, ngayon nakapangasawa po na ata ng isang pastor. I'm not sure. At tinutukoy din po rito yung iba-ibang nating klase ng buhay sa araw-araw, na dapat namumuhay tayo ng tama, no? Na merong papuri at pasasalamat sa ating Panginoon kahit na dumaranas tayo ng iba't ibang klase ng problema sa buhay. Lalo na yung mga pinansyal, itong katulad itong panahon natin ngayon, at marami na naman nawalan ng trabaho. At yung iba ay siyempre hirap ang mag-budget. Iba-iba. So itong panahon natin ngayon ay pinakamahusay nating paraan ay ang makipag-ugnayan sa Panginoon. Kung wala tayong makausap tungkol dito, andito po ang iRadio. Andiyan po si Pastor James and Pastor Sunny. Marami po tayong mga pastors dito na pwede nating lapitan, hingian natin ng makapag-pray tayo sa kanila. So the best po na tools
na gagamitin natin sa ating mga problema is always prayer. At ngayong araw na ito, idadagdagan pa natin yan ng marami pang impormasyon tungkol sa ating buhay-buhay. Ewan ko kung anong topic ni Pastor James ngayon, kaya tawagan na natin siya. Let's see kung nandiyan na siya. Pastor James, are you ready? Ayan na siya. Hello. Hello, Jeremiah. Welcome. Yes, How's everything out there? Is it raining? everything. It is definitely not raining right now. Ah. Yeah, did you get that message from the weather alert about the earthquake? No, not that. That's a tsunami. They said there is a tsunami will come. I heard that. I heard that tsunami thing before I just answered. In Santa In Monica. Santa Monica? Do we have an earthquake? I'm not sure. Why do we have a tsunami since the Santa Monica is far Yeah, away so- from here? Yeah. Yes. Tsunami wave with that right there. It's only 17:15 or actually now 5:16 Pacific Standard. We're now starting the year of 2022, our first iRadio Lay Bible Study here dito sa Bellflower, California, USA. All right. That's cool. So what do we have for today? For today, our first iRadio Lay for Bible Study will begin in Revelation chapter 3, verses 1 to 6. Say again? Tells us Sorry, I didn't get it, Jeremiah. Revelation chapter 3 is 1 to 6. It's okay. I'll say that again. Revelations chapter 3, 1 to 6. So starts in verse 1 here. To the angel of the church in Sardis write, he was the seven spirits of God and the seven stars says this, I know your deeds, that you have a name, that you are alive, but you are dead. Wake up and strengthen the things that remain, which were about to die. For I have not found your deeds completed in the sight of my God. So remember what you have received and heard, and keep and repent. Therefore, if you do not wake up, I will come like a thief. Will not know at what hour I will come to you. But you have a few people in Sardis who have not soiled their garments, and they will walk with me in white, for they are worthy. He who overcomes will thus be clothed in white garments, and I will not erase his name from the book of life, and I will confess his name before my Father and before before his angels. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. May the Lord bless the reading of his words. And the title of that's going to be number 5 is going to be the Church of Complacency, which is the Church Complacency, the Church of Sardis. Ladies and gentlemen, now let's welcome Pastor James, who will start our iRadio Lay Bible Study of 2022. God bless you. Thank you, Jeremiah. Thank you for the verse. Ladies and gentlemen, please welcome the Pink Pastor. Magandang Magandang maulan na araw, hapon, Pastor. umuulan ba dyan? Ay, kanina pang umaga. Oo. Oops, sorry lang. Kanina Hindi pa- naman umuulan dito eh. Aba, siyempre. Pero makulimlim lang. yun nga sabi dapat makulimlim. Makulimlim.
Kaso dito umuulan. Malakas yung ulan since this morning 9 o'clock ng umaga. Umuulan. Sabi ko, what? Umuulan. Oo. Bagay, kailangan natin Kaya ng ulan. bubukas ko yung TV kanina. Ano ba yung balita na yun Sabi na... mayroon daw tsunami wave. Yeah, ano nga yun? Tsunami wave. Tsunami rain? Kung basta pagkabukas ko, tsunami wave dun sa Santa Monica. Wave. So therefore, merong earthquake. Ganon. Hindi, malakas lang siguro ang hangin eh. Hmm. May, kanya ngayon, yung wind Windstorm? advisory. Ganon? Hangin. Oh, Malakas ang hangin. kasi pagising ko, Siguro. si Alexa sabi, may weather alert, sabi niya. There will be a tsunami. Tsunami? Oo. Sabihin, tidal wave, di ba? So, paano magkakaroon ng tsunami ang Bellflower and layo-layo namin sa Long Beach? Hindi, sa Pacifica and dito sa may Santa Monica Okay. area, sa may north part. Oh. Pero, Well, medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag no? Isang linggo din. Isang linggo ba tayo hindi na-miss natin yung yung ating Bible study. So ito yung continuation from the last year. Di ba? So, yan. Kaya kanina nga nabanggit ko nga medyo busy-busy tayo dahil yung mga leftover natin na hindi natapos from last year, ito humabol nitong 2022. Ayan. Alright, Pastor. Nasa iyo mikropono. Yeah. Sige, bago sa lahat, tayo po ay manalangin. Okay. Magandang araw po, Panginoon Diyos. Salamat naman po sa bagong araw, bagong buhay, at bagong tsansa na pinagkulob niyo sa amin. At sa ganun nga ay kami po ay humihiling na naman po na gabayan niyo kami sa aming pong pag-aaral ng iyong mga salita. Nawa po makita namin po ang iyong kalooban sa bawat salita na marinig po namin sa inyo. Gamitin niyo po ako kay Brother Ramon at ang iyong mga salita na maging tulay po sa aming pagdagdag ng kaalaman at ganoon nga ang iyong kalooban. Salamat at namin sa matamis na pangalan ni Yesus Kristo. Amen. Yeah, bago natin pumpisahan, gusto ko pong bato ang ating mga taga-subaybay, yung 10,000 yata na rin na no? Marami. Oo. 10,000? Hindi, 11,000. Oo. Marami pang hindi naka-tune in. Oo. Napakarami. Milyon-milyon yata hindi pa naka-tune in. Oo. Ayan natin. Pero yung mga naka-tune in ngayon, blessed. Amen. They're blessed today. At salamat po sa inyong mabuhay. Kahit papaano po na alam ko na dumadaan tayo sa mga pagsubok, nawa po ang salita ng Diyos ay siya pong maggagabay sa atin. Dahil po ang pag-uusapan natin ngayon ay isa pong kaugalian po ng isang iglesia. Iglesia noon pa at iglesia ngayon, yung iglesia pa sa kasalukuyan. At ito po yung karakter na pinahayag po ng ating Panginoon Kristo, no? Nung nabubuhay pa si Apostle John, siya po ay nagkaroon ng revelasyon sa Panginoong Kristo. At dito po niya narinig ang mga utos ng Panginoong Diyos sa kanya na isulat niya at ipaalam sa 7 iglesia. At ang ating pag-aralan po ngayon ay ang ika-5 iglesia, ang the Church of Sardis, no? Which today the Church of Sardis actually represents the present or Protestant church. And who is the Protestant church? No? Ito yung sinasabing Christian church, no? Yung Protestant. Bakit naging Protestante? Because sila po yung humiwalay sa Roma Katolika, no? The Roman Catholics that was established bago noon. So they were the ones kaya naging Protestante. And ito po ay the Church of Sardis has a similar, it's the Protestant church has the similarity of the Church of Sardis. At makikita natin kung bakit the Church of Sardis ay the Church of Complacency, because marami pong Protestante ngayon, no, ay naging complacent, no, naging complacent sila.
At tingnan ko po kung may share ko sa inyo ang ating ito yung ating screen ngayon. Kasi itong aking computer ay medyo nagkakaroon ng problema. Hindi ko yata may share eh. But anyway, nakikita niyo pa rin ba ako? Yes, malinaw. Malinaw. Hindi mo ma-transfer yung Okay, video. hindi ko yata may share. Hindi ko alam kung paano ko may share to eh. But anyway, ano po ang ibig sabihin ng complacency? No? Ano ibig sabihin ng complacency? Complacency o kampante, magiging kampante ka, no? Ay yung ibig sabihin is pagiging kampante, complacent, galing sa English na complacent, yung hindi ka balisa, you're not worried, you're satisfied, you're happy with oneself and unconcerned. Ano po yung sabihin nito? Ano po nito, kagaya ng kanina, mayroon po kaming balita dito sa Amerika, kaming lugar, sa California side, karoon po ng tsunami, no? Tidal waves, no? Kung sabi ko, ay wala yan, malayo naman ako dito, no? Pero di natin alam pala na matatamaan ako. Yung ibig sabihin yan, I am comfortable, I am happy, I am not worried about it, pero may panganib na darating. Yun ang ibig sabihin ng complacency. Naging kampante ka na sa mga bagay-bagay at akala mo hindi ka matatamaan ng kidlat, no? So, yun po ang ibig sabihin. At ang the Church of Sardis po ay makikita po natin dun sa malapit po sa Asia nga, nasa Asia. It's actually malapit sa Turkey ito. Po dito sa ating dito sa Southeast Asia, hindi malayo po yun. Sa Asia, ibig sabihin nun, dun sa malapit sa Turkey. Hindi yung Turkey, klok, yung Turkey. Basta yung Turkey, yung malapit sa katawag nito sa Athens, sa Italy, malapit doon. And anyway, the Church of Sardis ko, bakit sinawag na Church of Complacent? Dahil nga, tingnan natin ang history nito. Sardis was isa sa mga or the oldest and great city of the Western Asia. Okay, in the ancient times, it was a proud and wealthy city and capital of the Kingdom of Lydia. Okay, it was located inland and built on a small, elevated plateau, which rises sharp above the Hermus Valley on all sides, but one rock wall are smooth with only one access entrance. So, ibig sabihin nito, yung Church of Sardis or the city of Sardis, no, ay nakalagay po sa isang plateau. Alam niyo yung plateau, yung parang bundok, pero sa gitna patad, no? Pero itong Sardis na to, sa all sides of that plateau ay rock walls, impossible to climb. It's impossible to climb up. So nandun sa tuktok yon, and sa lahat ng kanyang corners ay akyat yun. Pero may isang daan na makipot dun sa southern side of that, may isang mahirap akyatin. So it's impossible to conquer. Sinasabi nila, dahil sa ating lugar na to, it's impossible for people or enemies to conquer us. Dahil mahirap na akyatin yung plateau eh. Parang at saka mabato pa at madudulas na bato. May isang pastor na nung kabataan niya pumunta at sinubukan nilang akyatin. Napakahirap po daw na akyatin yon, nasabi nila. Pero ngayon dahil nga nasira due to erosions, of course yung maraming damages, pwede nang akyatin. Pero nung panahon na yon ay makikita nila na they have a very comfortable place. Meron silang place alam nila ay hindi na maakyat ng kalaban, no? Dito rin po makikita yung ni Artemis, which was built in 4th century, no? Kung si Artemis po ay
Siya po yung goddess of the moon, the daughter of Zeus and Leto, and the twin sister of Apollo. Ito yung, kung sa Greek mythology, siya po yung kapatid ni twin sister ni Apollo. At ito nga si Artemis ay the god of the moon. Ito po yung sinasamba nila doon sa Church of Sardis. And of course, hindi sa Sardis, sa mismong city of Sardis. And in that city of Sardis, nandun po yung the Church of Sardis na mga sumasamba sa Panginoon Diyos, sa tunay na Diyos. So makikita natin dito, sa isang lugar, maraming pong mga iglesia doon. But again, Christ has called out to Apostle John to write in this Church of Sardis. At ito yung sinasabi nila. No? To the angel of Church of Sardis write, he who has the 7 spirits of God and the 7 stars says this, I know your deeds. Alam ng Panginoon ang kanilang mga ginagawa. Who has the 7 spirits? Ang Panginoon Diyos. Who has that? That you have a name and that you are alive. But so bakit sinabi ng Panginoon Diyos dito na mayroon kayong pangalan at buhay, ngunit patay naman pala? Ano pong ibig sabihin nun? No? Babalikan natin mamaya. Wake up, strengthen the things that which were about to die. For I have not found your deeds completed in the sight of my God. So remember what you have received and heard, and keep it. And therefore, if you do not wake up, I will come like a thief, and you will not know what hour I will come to you. No? But you have a few people in Sardis who have not soiled their garments, and they will walk with me in white, for they are worthy. He who overcomes will thus be clothed with a white garment, and I will not erase his name from the book of life, and I will confess his name before my Father and before his angels. He who has ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Ano po ang ibig sabihin ng Panginoon Diyos dito? Ang Panginoon Diyos, mula noong unang iglesia, alam niya lagi ang ating mga pinaggagawa. Alam niya ang ating mga ginawa noon, alam niya yung gagawa natin ngayon, alam niya ang gagawin natin sa kasalukuyan. He knows our past, our present, and our future. Dahil siya po ay Diyos. No? By the way, kung meron kayong mga katanungan, just PM Brother Ramon at masasagot natin mamaya. No? So God knows the deeds of the people sa mga iglesia ng Sardis. Sa iglesia ng Sardis. Sinabi niya dito, meron kayong pangalan, sikat sila. No? Umalingaw-ngaw ang kanilang pangalan. No? Sikat ang Church of Sardis. You are alive, sabi na. Buhay sila sa mga sangkatauhan. Pero sabi ng Panginoon nila, you are dead. Patay kayo. Buhay kayo sa kanila, pero sa akin, sabi niya, patay kayo. You're dead. Ano po yung sa ating pinag-aaralan? Kapag dead ka, you are separated from God. Di ba? Or natutulog. Actually, death means you're sleeping from God. Okay? Kaya tuwing natutulog tayo, mga kapatid, sabi, when we are sleeping, ating hingin ang tulong, ang gabay ng Panginoon Diyos sa ating pagtulog. No? At sa verse 2, sabi ka dito, gumising ka, wake up, at magpalakas ka. Strengthen the things that remain. Ibig sabihin yan, nawawala na pala ang mga bagay na para sa Panginoon Diyos. No? Iilan na lang ang natitira. Sabi nga dito, strengthen the things that remain. Kung ano pang naiiwan sa kanila, ay kailangan palakasin nila. Kailangan gumising nila. I hope, naalala ko yung mga pastor saan tungkol sa way, no? Gumising ka. No? Alalahanin mo na lang yung natitirang bagay. No? Kasi kung mawala pa yon, tuluyan kang patay sa kanya. No? Which are about to die. Mamamatay na pa, which are about to sabihin, kung mayroon pa, yung mga natitira sa inyo, ay malapit na palang mamatay dahil sa antukin tayo o kundi tulog tayo. Kundi hindi tayo gumagawa ng mga bagay para sa Panginoon Diyos. No? For I have not found your deeds completed in the sight of my God. Hindi kompleto, no? Yung mga ginagawa natin. Ibig sabihin na, ang mga ginagawa natin sa Panginoon Diyos, it's not completed. Ibig sabihin yan,
half-hearted done or wala tayo talagang ginagawa sa Panginoon Diyos. No? Kasi tulog tayo eh. Natutulog tayo. Bakit sinabi ng Panginoon Diyos character ng isang church na to? Because at that time, itong Sardis na to, sabi nila sa kanilang sarili, bagbantay tayo. Baka tayo saklubin ng kalaban. No? Pero ang mga kawal, sabi sa nila, bakit tayo magbabantay? Napaka-posibleng akyatin tayo dito sa bundok na to. Nobody can fill up, no? Could climb up the mountain at gwardyado ang ating nag-iisang entrance, no? Kaya ang mga sundalo noon tutulog-tulog. Twice in history that was written in our history, world history, that Sardis, the city of Sardis, was overtaken. 2 beses. Can you just imagine that? Because of their complacency. Sabi nila, complacent eh. No? Kala nila hindi sila matatama or they cannot be conquered. No? 2 beses. Sa una, maaaring okay, pero hindi sila nagtanda eh. Natutulog pa rin sila. Pangalawang beses, for twice silang na-conquer by the enemy. No? Kaya ganun na lang ang pagsabi ng Panginoon Diyos sa church na to that complete kayo. Sabi nga sa verse 3, remember, this also goes to all of us. Remember what you have received and heard. Kung ano man ang mga narinig natin at natanggap sa Panginoon Diyos, tanggapin natin. No? At kung mayroon tayong mga nagagawang mga pagkakasala, sabi to, repent. Anong ginawa ng Sardis noon? Nung sila ay sinalukob, nung sila ay na-conquer, hindi sila nagtanda. Hindi sila ibig sabihin nito, hindi sila nag-double effort to magmanman o magban. Kaya sa pangalawang beses sinabi na, hindi na tayo makokongkar niyo. Hindi na tayo dahil ganito ito natin eh. We are a place where nobody can conquer. Ganyan sila kakampante. Kaya mahirap yung masyado tayong kampante, no? Sabi nga ng Panginoon Diyos, therefore wake up. No? If you do not wake up, kung hindi tayo magising, hindi tayo makita yung katotohanan na tayo ay nako-conquer. O ganito yung ugali natin na kampante tayo. No. Darating ang panahon that like a thief and you will know what hour I will come to you. Ganun talaga ang buhay natin, no? Kapag tayo masyadong kampating buhay, darating ang mga panahon na mabibigla lang tayo na, nandito na pala ang Panginoon Diyos. Bakit ganun? Because we are not aware of our surroundings. We are only aware of ourselves. No? We think that we made it. Sometimes people are like that. Nagampanan ko na lahat to. I made it in my life. Ganun yun eh. No, hindi natin nakikita na yung we are complacent. Pero itong naman ang sabi ng Panginoon Diyos, the challenge or the yung condemnation ng Panginoon Diyos nila. Walang makitang recommendation ng Panginoon Diyos dito. Ito yung pangalawang church na walang recommendation na maganda, kundi condemnation, no? Ang sabi ng Diyos dito sa kanyang condemnation, but you have a few people in Sardis who have not soiled their garments, no? And they will walk with me in white, for they are worthy. So, ibig sabihin, but you have a few people. So, ibig sabihin, hindi lahat ng tao doon, no, ay
natutulog. Mayroon din mga taong gising, no? Na hindi nila binahiran ng kanilang no? Ng dumi. Ibig sabihin niyan, ginagampanan nila ang mga dapat nilang panin para sa Panginoon Diyos. At sabi ng Panginoon Diyos dito, and they will walk with me in white, for they are worthy. Ibig sabihin niyan, because of their tawag nito yung pagtulad sa Panginoong Diyos. Ang sabi ng Diyos dito, they will walk with me in white. And ano ibig sabihin ito? Mabibihisan sila ng white garment. And that is actually what is going to happen to every believer. To every believer of God, when they present themselves in heaven, they will be clothed in white. No? Yun ang white. Ibig sabihin, hindi naman, yung white, ibig sabihin niyan kasi, nagniningning yan eh. Maalala niyo yung advertisement ng, I don't know, si Mr. Clean ba yun? No? Yung damit mo, no? Sumisiguma. Mr. Clean. Mr. Clean ba yun? Mr. Clean, no? O Tide ba yun? O Tide, no? Mr. Clean. Dahil they are worthy, no? Tayong mga tagasunod, tayong sumusunod sa Panginoon Diyos, we should be worthy in the eyes of the Lord. Ibig sabihin yan, complacency doesn't play a part in our life. No. It doesn't work in our life. Kasi kung kampante tayo lagi, dahil it tells us it tells of our arrogance. No. Arrogante tayo kapag sabi, okay lang ako, not knowing na may disaster pa lang. We should always also be ready with that. And the most thing that we should be ready of that is the coming of our Lord Jesus Christ. We don't know when He will come. And because of our complacency, dahil kampante tayo, no, there should be a right word that we should use, hindi kampante. Dahil kampante tayo, baka magugulat tayo sa pagdating ng Panginoon Diyos. It's a different word from confidence. Hope. Yan. I have hope. When I have confidence in the confidente ka na kapag mangyari to, alam mo ang gagawin mo. But yung complacent doesn't know. No? So, in verse 5, sabi ka dito, he overcomes with this be clothed with white garments. Kung sino ang magbawagi nito, mabibigyan ka ng white cloth garment. Yun ang magagamit natin pag tayo po ay tutungtong sa trono ng Diyos. And I will not erase his name from the book of life. Ito continue. And I will confess his name before my Father and before his angels. Itong phrase na to, and I will not erase his name from the book of life. Ibig sabihin yan, there is a possibility for a person not to be saved or matatanggal ang kanyang pangalan in the book of life. No. So, ano pa ibig sabihin? Sa pagbabasa ko theologians and preachers about this verse na to, and I will not erase his name from the book of life. Ibig sabihin yan, lahat ng mga tao ay naitala na ang mga pangalan nila, book of life. Ang katapat ng book of life is the book of death. Okay? Now, the name of those names na nandito sa buong mundo na isulat doon, but because their names are going to be erased in the book of life because they didn't have the Lord Jesus Christ. And I will erase his name, no, in the book of life, from the book of life, no. So pupunta yung pangalan niya sa book of death. Pero dito napakaganda, and sabi nga dito, kung sino ang magwawagi, he overcomes, sabi niya, I will not erase his name from the book of life. Mga kapatid, napakabigat itong binitawan na salita ng Diyos dito, dahil kung darating ang panahon na tayo ay complacent, kampante tayo sa ating mga pangungugali, sa ating buhay, even the church itself, and the church actually is the people
who is complacent in the works of the world of the Lord, then I believe that sabi nga dito, kailangan gumising sila. Or else, it will be erased. His names will be erased in the book of life. No. Again, yung pagiging pagsunod natin sa Panginoon Diyos, nandun dapat yung the believe in His words. And when we believe in His words, we do His words. It's not an automatic thing. It's the progression, sanctification. It's the progression na ginagampanan natin. Example, the word itself, love. Okay? Paano natin makakamit mga yon? It is through the gifts of the Holy Spirit. No? Love. Kung hindi tayo mapagmahal, kung hiningi natin pagmahal, dahan-dahan natin na nagagampanan yon. That means that dati wala kang pagmamahal, wala pagmamahal, pero dahil natutuhan mo yung salita ng Diyos at hinayaan mo ang Diyos gumulaw sa buhay mo at ipakita ang paano at madama mo ang pagmamahal. At kung nadama mo ang pagmamahal ng Diyos, naipapadama mo ang pagmamahal sa ibang tao, napupunta ka sa pagmamahal talaga, the meaning of love. Diba? Now, you have overcome that. Ibig sabihin, you na overcome mo yung hatred to love, like patience, no? Like faith. Paano ka magkaroon ng faith? Pagtitiwala sa Diyos, no? Yung pagtitiwala ng Diyos. Kagaya ng marami pong mga example na magaganda. Yung pagtitiwala and faith, no? Is you just wait God to make a life. Yung gagawa ng mga bagay to let's say na gumawa tayo that made it an answer from God. No. You will see how God works in a very mysterious ways. Ganun po tayo. Ganun nating gampanin yung ibig yung believe in the word of God doesn't really mean na alam mo ako sa okay kung gawin ko to. Ibig sabihin yan, kapag ginawa mo itong bagay na to, contradicting to the word of God, then there is no belief. Di ba? Dahil contradict mo yung salita eh. Wala kang believe. Kahit sabihin mo naniniwala ka sa Diyos. Ang taong naniniwala sa Diyos believes the word. And if you believe in His gagawin yung salita niya, no matter how hard it is, no matter how hurting it is. Pagtatagumpayan mo naman yun. Kasi, dahil nga sa kasalanan, at kung nagtayo doon, masakit eh. Di ba? Mahapdi, masakit. Hindi natin makuha dahil sa kasalanan. Pero kung sinadmit natin yung kasalanan na yun sa Diyos, and believe in Him, that He will work out in your life, matatanggal yun. Di ba? Matatanggal yun sa buhay natin yun. What is good example is that yung believe na lang, hindi ako naniniwala sa Diyos. Okay. Nagmilagro ang Diyos sa iyo. Of course, anong response doon? Pinagaling ka ng Diyos. No. Pinagaling ka ng Diyos. Diba mga tao kapag sinabi nilang hindi sila naniniwala ng Diyos, ang darating sa kanila is either sakit, kamatayan, o mga bagay na napakasakit tingnan. God works on those ways. No? He allows those things for you to really understand that there is a God. Ngayon, kapag dumating yon at nakita mo na may totoong God, nakikita mo yung faith mo, yung unfaithfulness mo, yung walang pagtitiwala sa Diyos o yung hindi pagbibil sa Diyos na baling sa pagpapaniwala. And if we only allow ourselves to move on that way, then makikita mo yung glory na ibinibigay ng sayo ng Diyos at yung glory ng Diyos ibinibigay mo sa Kanya, binabalik mo sa Kanya. Maalala mo yung sinabi ng Panginoon Jesucristo nung siya nagdadasal, no? Glorify your Son that I may glorify you.
God will glorify. Kapag nakita niya dalisay ang puso mo, He will glorify you because alam niya kapag dalisay ang puso mo at glorify ka ng Panginoon Diyos, you will glorify Him. You will glorify Him. Napakaganda po yan. Kasi kaya hindi niya mag-glorify ang Diyos dahil makasarili. Bakit makasarili? Kampante. Complacent. He's complacent with all the things that he have. And even in his own belief, no, complacent siya. Sabi niya, I believe in God, pero I believe in this. Dito ako naniniwala. Kasi nakikita ko, nagagalaw ko eh. Nakakita ko eh. Itong relation ko, ito ang ama ko, okay lang. I'm complacent. Kasi wala nang nangyayari. Better watch out and you better not cry. Huh? Kasi darating ang panahon, sabi nga, I will come like a thief in the night. When alam mo yung magnanakaw, kapag gumananakaw, nakatulog ka at nanakawang ka, antok-antok ka kasi. Yun eh. Wala kang alarma, pinasok ka. Oh. Kaya nga dapat tayo, ang alarma natin ay what is good, what is bad. At kung napapunta tayo sa bad, ring, nagri-ring yan dapat eh. Oh. Kaso hindi. Ang sarap. Kapatid, I'm saying this dahil ganun din ako noon eh. Hanggang ngayon, I mean, may mga bagay na, parang yung butson. Oh. Alam mo na 300 yung core mo at pinakitahan ka pa ng nangangamoy na butson. Tapos sasabihin pa ni Brother Ramon, gamot yan. Nako, ako naman, masita nga, gamot ka yan. O, kita mo? Mga kapatid, we should know when to stop. We should know what is right. Alam naman natin ang mga pinagagawa nating mali. Honest to goodness, no? Pati ako, we know what we have done. That was wrong. But yet we don't accept it is wrong. Alam niyo mga kapatid, mahaba pisi ng Panginoon Diyos eh. Pero pinapaikli natin dahil sa mga ginagawa natin. Pinapaikli natin hanggang umiikli, hanggang darating yung panahon na, bam! Aray ko, kakasakit ako, Lord. Lord, na wala akong trabaho. Lord, ganito. Bakit ganito yung mga kapatid? You know, kasi tinatapik na tayo ng Panginoon Diyos. Tigas kasi ng ulo mo, anak eh. Kailangan papalu-paluin pa kita. Oh. Hintayin ba natin mapalo tayo? Alam pa na natin yung mali. Alam na natin pala yung mga di dapat natin ginawa. My brothers and sisters, there's a time for us. May panahon pa tayo. Ngayon na narinig nyo ako at ang salita ng Diyos, no, ginagamit ko lang ang salita ng Diyos na marinig nyo to upang sa ganun, may panahon pa tayo. Lahat tayo, including me, Brother Ramon and everybody, na mayroon tayong mga bagay na kailangan ikumpisal sa Panginoon Diyos. Lord, I guess it's time for me to say, Lord, I'm sorry. Lord, it's time for me to believe na yung mga salita mo ay kung aking inangkin yan, I'll be transformed with the renewing of mind. Transformed in the meaning that transform ka into being nababanal ka, pinapal ka. The reason why hindi tayo nabanal because we want to remain in the way we want right now. Complacent. Kampante. Okay na ako sa lugar ko na to. We don't want changes. Because we found out in this place, comfortable ka na. Okay na ako. Okay na siya. Okay ako. Okay ang mundo. No. We should not be in the world. No. Di dapat natin dito tayo dapat makamundo, kundi maka-Diyos o makalangit. Kaya iba eh. Umaagos tayo, tawag ito yung the other way round from the world. Kaya nga nahihirapan tayo. Pero ang tagumpay, kung mayroon tayong Diyos na pinapaniwalaan ninyo, no? Yung tunay na Diyos, tunay na Kristo, then dapat
nararamdaman natin. Always in transformation. Every day, renewing our mind. Because every day din po, 24 hours, hindi natutulog ang kalaban. Hindi rin natutulog ang Diyos. Akala nyo ba natutulog yung demonyo? Hindi. Araw-gabi yan. Nagtatrabaho sila upang sa ganun nga tayo ay bumigay. Bumigay na ako. Mahirap bumigay. Mga kapatid, once na bumigay ka na sa kamunduan, once na bumigay ka sa kanila, pansamantalang kahirapan niya, ay pansamantalang good, yet eternity, death, na kahirapan. So my brothers and sisters, as we close, no, huwag tayo pong tulog-tulog, kagaya ng mga taga-Sardis, no. History tells us na their place is very hard to conquer. They were conquered twice. May kasabihan nga, di ba? Yung once okay lang, twice medyo may katangahan ka na. Yung pangatlo, mahirap na. Huwag naman tayong umabot sa pangatlo. I know the word of God sa mga iba ay maging mahirap, no? Pero kung naniniwala tayo na ang salita ng Diyos ay nandito sa Biblia, ay paniwalaan din natin yung binabasa natin, no? Kahit man to masakit na pakinggan, pagpasalamat tayo. Kung tinamaan tayo, for me, pasalamat tayo dahil nangungusap ang salita ng Diyos sa akin. Kasi ibig sabihin niyan, may inaayos sa ating buhay. Na nakita ng salita ng Diyos sa atin na hindi maganda. Di ba? Para sa pagdating ng panahon na tayo ay lumalakad sa hagdanan patungo sa langit at sasalubungin tayo ng Diyos, sasabihin niya sa atin, well done, my faithful servant. No? Huwag naman tayo yung akyat tayo dun sa hagdanan. Pagdating dun sa tuktok pagod na tayo. Tapos sasabihin pa sa atin, Panginoon, I don't know you. Dahil iba pa paniwala natin. Salamat mga kapatid sa inyong pakikinig. I hope and pray na kailangan po tayong gumising. This is a word of warning. The book of Jesus Christ dito sa nabasa ngayon is a word of warning. Let us strengthen the things, kung ano pang naiwan sa ating mga natitirang panampalataya, let's strengthen them. Lakasin natin. Remember yung storyang ito that mahirap maging kampante. Let us keep vigilant. Let us be awake. Ibig sabihin yan, lagi, kapag keep awake, vigilant, lagi tayong nagkakaroon ng salita ng Diyos sa buhay. Kasi yun ang ating magiging baon. And of course, don't forget, my brothers and sisters, na mangumpisal. Repent. No? Ibig sabihin ng repent, talikuran na ang dapat talikuran. Okay. Serious. All right. Maraming salamat. Church of Complacency, yung complacent, masyado kasing komportable ang church na ito, yung Church of Sardis. So which apply to our personal life na wag din tayo maging kampante sa sarili natin. Always we have to check our spiritual life. Na tayo ba ay handa at any time. So the best way is, paano bang maganda niyan, Pastor? At anytime nagkakasala tayo, mapalingon ka lang ganun. Ayun, kasalanan na agad Yung pagbukas mo pa lang ng pintuan, pagbukas mo ng TV, pagbukas mo ng cellphone mo, iba-ibang klase ng kasalanan ang nakikita natin. So how can we avoid itong mga klase ng mga kasalanan na ito? Paano natin maiwasan? First one is that kailangan matrain mo ang sarili mo kung sino ang gusto mong unahin. Doon mo makikita kung sino talaga ang mahal mo. Sinasabi natin, mahal ko ang Diyos, pero di naman natin siya inuna. Then doon mag-gauge kailangan ko palang, nauna ko na naman yung telepono ko. Nauna ko na naman to. Nauna ko na naman yung asawa ko. I mean, remember Matthew 6:33. Kailan put that in your minds. Matthew 6:33.
Matthew 6:33. Sino nakakalam nun? Matthew 6:33. Seek first. Unang-una sa lahat, the kingdom of God and His righteousness. And everything will be added to you. Unahin lagi ang Diyos sa ating buhay. Kung bakit tinawag si Haring David, the man after God's own heart, that's what he did. He seek God first. Day, noon, evening. Maybe I'm not against the Muslims, no? Muslims. Pero tignan nyo sila. How they worship diligently to their God, no? I don't know how many times talagang, it's time for me to go to the room. Magbabaw. They'll go there and bow, facing east, no? Facing Mecca. Nagagawa nila yan. Tayo, kampante tayo eh. God knows, ganun tayo eh. God knows. No. God knows talaga na ganun tayo. Kaya nga, kasi kapag na-train natin ang ating mga sarili sa mga ganun bagay, na seek first God, seek first, yung mga instrumento na binigay ng Diyos, like telephone, lahat ng mga yan, mga gadgets natin, importante sa atin yan, di ba? But they become second thing in our life. May nagsabi pa ka sa akin eh, buhay ko, ang telepono, buhay ko yan eh. Oh my gulay. Hindi ganun yun. Nandiyan ang buhay ko. Ano ba sinabi? Nakasalalay ang future ko dyan. No? Yung kagaya ng trabaho. Nakasalalay ang future ko dyan. Tanggalin ko kaya ang trabaho mo. Kung tingnan natin kung makasalalay ang future mo dyan. No. Our future lies with the Lord Jesus Christ. Dapat yun ang una eh. Amen. Paggising pa lang sa umaga. Hello? No, mga kapatid. Kahit maghintay yan, hayaan mo mag-ring, hintayin mo, pero unahin mo ang Diyos. Napaka-importante yung phone call na yun eh. It doesn't matter who is more important. So, Yeah. nakalimutan niya pa rin, tumatawag pa ng Diyos eh. No. God doesn't work that way. When we wake up, when we do everything, God first. How can you do that? Train yourself. Nasa pag-iisip yan eh. Disiplina, nasa disiplina. Hindi ako ganito ngayon kapag hindi ko naranasan yun eh. Many mistakes, napakaraming mistake, maraming. Kaya nababanggit ko ba, isang araw parang pagdadrive ko eh. Sabi ko, nabilang ko na, may get 100 plus na yung mga mistakes ko. Sabi ko, Lord, ganito gagawin ko. Lord, ito para sa'yo. Pagdating ko sa pag-ano eh, ba't di ko nagawa yun? Kasi nakalimutan ko eh. Busy na, nakita ko ito, may gaya sa brother naman, may dumaan lang na gano'n eh. No? Kung may dumaan na gano'n, Lord, forgive them or forgive me. Ganun. Forgive them for using short clothes or forgive me, Lord, for looking at them. Yeah. Kaya, yan ang mahirap. Kaya nga sabi nga ni Lord is, narrow to the gates of going to the heaven at napakaluwag naman papunta sa kasamaan, di ba? Yan ang sabi sa Biblia. Yeah. Napakadali magkamali. Pero ang gumawa ng mabuti ay napakasikip daw yung papunta sa kaharian ng Panginoon. Ayan, yan ang tanda natin, those who overcomes, kung sino magtatagumpay, sino magwawagi, sino who overcomes those hardships, yung mga paghihirap na yun, yung mga maglumbagay. Tandaan nyo, sabi ito sa, I will give you the white cloth. I will not erase your name. From the book of I will life. confess His name before the Father. Kapatid, alam mo ba yun I will not erase your name, napakalaking bagay. Baka pagdating ng panahon sa kakampante natin, wala pa lang tayong pangalan doon sa book of life. Iyon. Mga kapatid, mahirap yun. Yan. Hindi ba? Nakakatakot I yan. believe ka lang I believe eh. Yung I believe ka lang I believe, iba pa lang believe yun eh. Oo. Yung Malaking ibig sabihin yung believe. To those who believe in me, will not kanino? perish. Kay Jesus Christ. Who is our author and of our faith. Your faith being perfected by the Lord Jesus Christ. Dapat ganun tayo. Sinusunod natin yung to become a perfect like Jesus Christ. Kaso, ibang klaseng belief eh. Kaya maging cautious tayo.
at the same time knowledgeable on the things that we are doing. No, not all things we do seems right to the Lord. No? Akala natin yung tama, kaya imagine if Apostle Paul, all the apostles and all the writers in the book ay ganun experience nila, then they would not be the pillars or the clouds of witnesses na nagtagumpay. Ang mga sumulat nito, dumanas sila sa napakaraming pagsubok. Kaya mga kapatid, sandali lang to eh. Sandali lang itong pagsubok na to. No? And count it all joy, di ba? Yung mga pagsubok, count it all joy. No? Kasi makikita natin yung glory ng Panginoon. Kahit pansamantala dito sa lupa, there is joy because there is glory in God. No? Yeah. Iba yung mararanasan natin sa langit. Pero kailangan natin, mga kapatid, panahon na eh. Panahon na para magsaya. Panahon na para magbago tayo. Ibig ko sabihin na, mayroon pa ng panahon. Look what happened to Sardis. Hindi tayo makoconquer. No? Hindi tayo makoconquer yan. Pero, alam mo kapatid, huwag tayo maging kampante dahil di natin alam kung kailan darating ang Panginoon. It is like a thief in the night. Paano kung mamaya namatay ka na? Kakabukas-bukas mo, di mo nagawa yung pagsusori mo o yung pagbabago mo. Di, napakalaking sorry sa taas yun. So pag nandun ka, sorry Lord, ay sorry, wala na. Dito sa lupa, dito natin gagampanan ang mga bagay na tawag dito, na bagay upang sa ganun nga ay tayo ay makatungtong sa langit. Yeah. Mayroon pa bang questions, kapatid? Awanan. May mga katanungan? Awanan? Well, or i-PM na lang nila ako. Yeah. Mag-pray na tayo, closing na tayo. Sige. Okay, let's pray. Panginoon Diyos, muli na po kaming lumalapit sa inyo. Salamat po sa mga salita na pagbulay-bulayan po namin sa oras na to tungkol po sa Iglesyang Sardis na sila po ay kampante. Sana po ay huwag nyo kaming matagpuan na mayroon kaming kaugalian pagkakampante sa mga bagay-bagay. Lalong-lalo po dahil alam po namin maaari siguro alam namin yung mga salita at naging kampante na. But yet, Lord, there are so much yet to learn about your word. Kung paano po namin pong ayusin ang aming, hindi ugali, kundi ang aming spiritual life, our relationship to you. Because our relationship with others dictates also or tells us, Lord, what kind of relationship we have with you. Panginoon, nawaya sa iyong mga aming narinig na salita ay maging gabay, aral, at sana po ay magamit ito sa pag-aayos ng aming panampalataya. Purihin ka, Panginoon, dahil nga mayroon kami pagkakataon na makarinig ng ganito, bagaman maari pong masakit, maari mang pong hindi maganda sa aming pandinig. Ngunit Lord, salamat dahil ito po ay sinusubok ang aming hindi lang po katalinuhan, sinusubok ang aming katauhan na kailangan sang-ayon kalooban. Sana po ay matagpuan nyo ang bawat isa, Panginoon, na ilagay nila ang kanilang narinig sa nilang puso at magamit ito sa pagbabago. Pagbabagong naayon patungo po sa inyong kaugalian ng iyong anak Jesucristo. Kagaya ng we should be imitators of your Son, Jesus Christ. Salamat o Diyos at patuloy ko rin pong hinihiling sa inyo ang inyong kamay ng paghihilot po sa aming mga kapatiran na may mga karamdaman, pagbigay din po ng kanilang provision sa kanilang mga pangailangan. Alam po namin ang mga piligrong nangyari po sa Pilipinas at sa iba't ibang dako ng mundo. Panginoon, bigyan niyo sila ng inyong mga milagro, mga pangailangan, maging man physical at health,
higit sa lahat, Panginoon, ang kanilang spiritual na pangailangan. Purihin ka, Panginoon, at salamat din po sa iRadio, kay Brother Ramon, Sister Karim, na patuloy nila pong ginagamit ang kanilang programa upang yung mga salita ay maging daluyan ng pagpapala sa lahat-lahat. Purihin ka, Panginoon, puti dalangin namin sa matamis na pangalan po ni Kristo. Amen. 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 All right. Thank you, Pastor. Maraming salamat. Magandang araw sa inyong lahat dyan. At patuloy lang po na tayo po ay maging confident, hindi po kampante or complacent. Amen. See you tomorrow, Pastor. Kita-kit tayo bukas. Okay. Sige. Okay. God bless. Good night po. Good night. Kumusta naman po? All right. Okay. Bye. Pastor James Valdez po, ang kanya na ibahagi ngayong gabi is the Church of Sardis, the Church of Complacency. Huwag po tayo pakampante, yung believe sa sarili, edlib na edlib. Kinakailangan natin talaga ng siguraduhin natin ang ating sarili. And of course, next week po ay next Saturday. Uumpisa na naman natin yung ating Bible study trivia na mga examination natin, mga quiz natin. So, as we did last year, yung ginagawa po natin ay nagte-take notes kayo, mga na-share ng mga ating pastors from Monday through Friday hanggang Sabado. Take notes. Random tayo ng question dyan. Like for example, sino yung pastor natin tong araw? Ano yung topic niya? Ano yung verse na sinabi niya? And then i-recite nyo yung verse. Some other questions maybe tatanong natin ano yung topic niya, paki-summarize, paki-explain. Yung pong makakasagot ng tama ay siyempre may kalakip na blessing. Kasi pinag-aaralan po natin, sinusulat natin yung mga natututunan natin dito sa ating programa. Bakit po natin ginagawa yan? Para po hindi natin malimutan, mapag-aralan natin at kung sa darating na panahon, kakailanganin natin ito, malaki pong maitutulong nito sa ating espiritual. Pinupuwersa po natin, hindi naman sa pinupuwersa, kundi isinisiksik natin na maging habit natin ito, nang sa ganon ito ay makasanayan natin kasi malaki pong maitutulong nito para sa ating salvation. Okay? Gaya sinabi nga ni Pastor James kanina na huwag tayong pakakasigurado. Diba? Huwag tayong pakampante. Ang dapat sa atin talaga ay we have to be determined talagang sigurado tayo na tayo ay minamahal natin o kinikilala at nagtitiwala tayo sa ating Panginoon Diyos. Alright, maraming salamat. And before we go, we thank you to Farah Cristobal. Thank you for Farah. And we have Rod FP. Parang Rod, thank you for watching in Ate Berna. At maraming salamat also with Erson Alcantara. Salamat yan. Faye Cabrera and sino ba? Wow, ang dami natin mga nadagdag dito, no? So thank you so much. And we have also Rachel Joy Bonete. Ayan. At si Glyza kanina pa nag-PPM. Maraming salamat for joining with us. Until on Monday or Tuesday pala. Kita-kita ulit tayo with iRadio. Please click like and subscribe ang ating radio show sa internet. At also, supportan din po natin si Pastor Sunny dun sa kanilang Covinas for Christ, which is every Wednesday, midweek service headed by Pastor Sunny or with Pastor James, and then yung kanila pong SMG Special Moment with God. Until next week, ako po Ramon Pasco on behalf of my partner Karim at doon po nakikipag-chismisan sa labas. Maraming salamat po. Stay home, stay safe. God bless po sa inyong lahat. Bye. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam ba kung sa'yo ay magpapasaya? At siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio.
Ang pagpapala ay lalapit sa'yo, hindi ka magsisisiya ng sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo, hindi ka magsisisiya ng sigurado, pangako. Sa iRadio, mga host ay nakakamangha, talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila, kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat, mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawa. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na, upang ang araw mo ay maging masaya. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo, hindi ka magsisisiya ng sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo, hindi ka magsisisiya ng sigurado, pangako. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo, hindi ka magsisisiya ng sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo, hindi ka magsisisiya ng sigurado, pangako. Hindi ka magsisisiya ng sigurado, pangako. Hindi ka magsisisiya ng sigurado, pangako. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.